Nagsisimula ang pelikula sa isang utopyang hinaharap kung saan karamihan ng populasyon ay nakatira sa isang perpektong lipunan. Sa loob ng maraming siglo bago nito, naubos ng mga tao ang likas na yaman ng daigdig, na nagdulot ng kaguluhan at digmaan. Dahil dito, napilitan ang mga pinakamagagaling na scientist na lumikha ng mga genetically modified orchids na nagsilbing bagong pinagkukunan ng enerhiya. Gayunpaman, dahil sa pagkakaiba-iba sa kanilang itsura, patuloy pa rin ang mga tao sa pakikipagdigmaan sa isa't isa. Sa huli, nakaisip ang mga siyentipiko ng isang huling solusyon na tinawag nilang The Transformation. Sa edad na 16, kailangang sumailalim ang bawat tao sa isang operasyong magbabago ng kanilang buhay, na magpapabago sa kanilang pinaka-perpektong anyo. Ang mga perpektong tao na ito ay kilala bilang pretties, at nakatira sa isang perpektong lungsod. Ang mga hindi pa sumasailalim sa operasyon ay tinatawag na uglies, at naninirahan sa mga dormitoryo sa lugar na tinatawag na Uglyville. Kasama sa mga uglies ang isang batang babae na nagngangalang Tali at ang kanyang matalik na kaibigan na si Perez. 3 buwan na lang bago mag-16 si Tali, habang si Perez ay nakatakdang sumailalim sa kanyang pagbabago kinabukasan. Ibinunyag na ang dalawa ay may magkatulad na peklat sa kanilang mga palad na nakuha nila noong bata pa sila sa isang aksidente. Sa bisperas ng pagbabago ni Perez, nangako sila sa isa't isa na hindi papayagan ang mga doktor na burahin ang kanilang mga peklat. Kinabukasan, habang nasa pagtitipon, narinig ni Tali ang ilang mag-aaral na pinag-uusapan ang The Smoke. Ito ay isang misteryosong lugar sa labas ng lungsod na pinamumunuan ng isang mahiwagang lalaki na nagngangalang David. Sinasabing ito ay isang kanlungan para sa mga taong ayaw sumailalim sa pagbabago. Gayunpaman, maliban sa ilang mga mag-aaral, kabilang ang isang batang babae na nagngangalang Shay, karamihan ay naniniwala na ang The Smoke ay isa lamang urbanong alamat. Di nagtagal, lumitaw sa entablado ang hologram ng gobernadora ng lungsod, Miss Cable. Tinawag niya ang mga taong tumuntong na sa edad na 16 upang isailalim sa pagbabago. Nagpaalam si Tali kay Perez at nangako ang dalawa na magkikita muli sa kanilang nakasanayang tambayan, ang tulay, paglipas ng 1 buwan. Subalit habang lumilipas ang mga araw, nasusubok ang hangganan ng kanilang pagkakaibigan. Hindi siya nakatanggap ng mensahe mula kay Perez kahit pa araw-araw siyang nagtitext dito. Lumipas ang 1 buwan, at dumating na ang araw ng kanilang ipinangako para magkita. Palihim na lumabas si Tali mula sa kanyang dormitoryo at nagtungo sa tulay. Ilang minuto siyang naghintay, ngunit hindi sumipot si Perez. Nang mag-alala na, umakyat siya sa mababang bahagi ng tulay at nagtungo patungo sa lungsod. Di nagtagal, narating ni Tali ang lugar kung saan ginaganap ang isang party para sa mga bagong pretties. Palihim siyang gumapang sa mga halamanan nang biglang may isang dumalo sa party at nahulog ang mask malapit sa kanya. Kinuha ito ni Tali, at sinuot niya. Nagbago ang kanyang simpleng uniforme sa isang magarang damit sa pamamagitan ng hologram. Pumasok siya sa marangyang party at sa wakas ay nakita niya si Perez. Laking gulat niya nang makita na ibang-iba na ang itsura ni Perez at hindi man lang siya nakilala. Hinubad ni Tali ang maskara at tinanong kung bakit hindi ito dumating sa tulay. Ngunit malamig na sumagot si Perez na nagbago na ang lahat at hindi na siya sigurado kung makaka-relate pa siya kay Tali. Nagulat si Tali, ngunit mas lalo siyang nasaktan nang mapansin niyang wala na ang peklat ni Perez. Sa mga sandaling iyon, na-detect ng isang security drone ang kanyang presensya, kaya napilitan si Tali na tumakas mula sa mga paparating na gwardya. Ngunit umabot lang siya hanggang sa tulay nang mahuli siya ng isa pang security drone. Sa kabutihang palad, biglang sumulpat si Shay at hinayla si Tali papunta sa kanyang hoverboard, sabay lipad patungo sa likurang bakuran ng dormitoryo. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagsimulang magkaroon ng malalim na pagkakaibigan ang dalawang babae at nalaman nilang magka-birthday pa sila. Ibinunyag din ni Shay na hindi siya gaanong excited tungkol sa pagbabago. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy silang magkasamang naglalakwatsa at natutunan ni Tali kung paano gamitin ang hoverboard. Sa kalaunan, naging mahusay siya sa paglipat ng hoverboard, at ginamit nila ito sa mga mapangahas na mga tricks para maglibang. Sa bisperas ng kanilang kaarawan, biglang naging kakaiba si Shay at nagsimulang pag-usapan ang The Smoke. Nagiging misteryoso siya nitong mga nagdaang araw at pilit na isinasama si Tali sa dulo ng lungsod. Doon, tumawid ang dalawang babae sa hangganan at nakarating sa mga guho ng isang lumang bayan. Nagkalat ang mga bagay mula sa malayong lugar, tulad ng mga kalaw-angin na roller coaster. Sunod,
Dinala ni Shay si Tali sa isang abandonadong gusali at sa wakas ay inihayag ang kanyang iniisip. Ipinahayag niya na totoo ang The Smoke, at malapit nang dumating si David upang sunduin siya. Tumanggi si Shay na sumailalim sa pagbabago at sinabi niyang aalis siya ng lungsod magpakailanman. Nang marinig ito, nagmakaawa si Tali na huwag iwanan ni Shay ang magandang buhay para lamang sa isang alamat. Ngunit buo na ang desisyon ni Shay, at ibinigay niya kay Tali ang isang mapa patungo sa labas ng The Smoke. Pagkatapos nito, lumipad si Shay gamit ang kanyang hoverboard papunta sa kalaliman ng mga guho, iniwan ang isang nalulungkot na Tali. Kinabukasan, sa mismong kaarawan ni Tali, siya ay sa wakas tinawag sa klinika para sa kanyang pagbabago. Gayunpaman, bago pa man siya makapasok sa silid operasyon, dumating ang isang gwardya at dinala siya sa opisina ni Miss Cable. Kalma namang ipinaliwanag ng gobernadora na nawawala si Shay simula kagabi. Sinabi ni Tali na wala siyang alam tungkol dito, ngunit nakikita ni Cable ang kanyang mga vital signs sa isang screen, na malinaw na nagpapakita na nagsisinungaling ang dalaga. Dahil dito, naina si Cable at ipinahayag na ipagpaliban ang operasyon ni Tali hanggang sa siya ay magdesisyong makipagtulungan. Kinagabihan, nagkaroon ng sorpresang pagbisita si Tali mula kay Perez na palihim na pumasok sa kanyang dormitoryo. Niyakap niya ang kanyang matagal na kaibigan at ipinaliwanag ang lahat tungkol kay Shay. Naintriga si Perez sa impormasyon kaya't iminungkahi niyang sabihin na lang ni Tali kay Cable ang lahat ng kanyang nalalaman. Sa ganitong paraan, makakamtan na rin niya ang kanyang operasyon at makakasama sa mga pretties. Kinabukasan, muling dinala si Tali sa opisina ng gobernadora, at inamin niya na ang lahat. Humanga si Cable sa katapatan ng dalaga kaya't nagpasya siyang ibunyag ang isang lihim na impormasyon. Ipinaliwanag niya na si David ay gumagawa ng isang sandata upang atakihin ang lungsod at sirain ang lahat ng kanilang naitayo, kaya't inatasan niya si Tali na makapasok sa The Smoke. Ipinangako ni Cable na kung magtatagumpay siya, makakamtan niya ang pagbabago. Ibinigay kay Tali ang isang kwintas na dapat niyang i-activate kapag natukoy na niya ang lokasyon ng sandata. Sa susunod na eksena, sinundan ni Tali ang mapa ni Shay at narating ang lumang roller coaster. Lumipad siya sa ibabaw nito gamit ang hoverboard sa loob ng ilang milya hanggang sa makarating siya sa isang abandonadong riles ng tren. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy siyang mabuhay sa kagubatan at napahanga sa kalikasan na ngayon lang niya tunay na napansin. Sa wakas, biglang natapos ang mga riles sa gilid ng isang napakalaking bangin. Nakasaad sa mapa na kailangan niyang tumawid, kaya't sumakay siya sa kanyang hoverboard. Matapos ang isang nakakapanindig balahibong pagtalon sa bangin, bumagsak siya sa isang taniman ng mga orchids. Nahiga siya roon at nakatulog, gaya ng sinabi sa mapa na hintayin ang gabi sa lugar na iyon. Samantala, pinatawag ni Cable si Perez sa kanyang opisina at pinilit siyang sumailalim sa isa pang operasyon. Ipinangako niyang gagawin itong mas espesyal at bibigyan ng pambihirang mga body enhancements. Sa kabilang banda, nagising si Tali nang biglang may usok sa kanyang paligid. Natuklasan niya na nasusunog ang bukirin sa paligid niya at hindi alam ang gagawin. Sa mga sandaling iyon, isang misteryosong tao ang humila sa kanya palayo. Ang taong iyon ay walang iba kundi si David, na agad na sinuri si Tali at ang kanyang mga gamit para sa mga tracker. Nakita niyang may tracker sa loob ng hoverboard at itinapon ito sa apoy. Gayunpaman, hindi na-detect ng scanner ang tracker na nasa kanyang kwintas. Kasabay nito, nakatanggap ng mga tauhan ni Cable ang alerto na naalis ang tracker. Dahil dito, nagpadala ang gobernadore ng mga espesyal na sundalo na may mga body enhancements para hanapin ang lugar. Samantala, nakarating sina David at Tali sa isang outpost ng The Smoke kung saan muling nagkita ang dalawa. Masayang-masaya si Shay na makita si Tali, ngunit ang isa sa mga miyembro ng kampo, si Croy, ay nagdududa sa bagong dating. Kinabukasan, ipinaliwanag ni David na sinasadya nilang sunugin ang mga orchids. Naniniwala silang ang mga genetically modified na bulaklak na ito ay nakakalason at sumisira sa anumang lugar na tinataniman ng mga ito. Duda pa rin si Tali, kaya't ipinakita ni David sa kanya ang katotohanan. Sumakay sila ng isang luma at abandonadong military helicopter at lumipad. Mula sa itaas, nakita ni Tali ang lugar kung saan dati tumubo ang mga orchids, na ngayon ay wala na kundi isang tuyong disyerto. Dito napagtanto ni Tali na totoo ang sinasabi ng grupo. Sinimulan ni Shay na sunugin ang mas maraming orchids hanggat kaya niya. Ngunit biglang natuklasan ni Croy na may dalawang tracker na papalapit sa kanilang lugar. Ibinaba ni David ang helicopter upang maitago sa usok, ngunit nahulog si Shay dahil dito.
Habang papalapit ang mga scout ni Cable, itinapon ni Tali ang isang lubid mula sa helicopter at ginamit ito para bumaba sa lupa. Sa kung anong paraan, nakita niya si Shay at hinayla ito palayo sa panganib. Hinawakan ng mga babae ang lubid, at naiahon sila ni David bago pa sila mahuli. Kinabukasan, nakapiring si Tali at sa wakas ay dinala sa pangunahing settlement ng The Smoke. Mayroong isang buong komunidad sa The Smoke na namumuhay ng maunlad sa kalikasan sa pamamagitan ng pagsasaka at palitan ng kalakal. Maging ang matatanda ay nagtatrabaho, at walang pera, lahat ng bagay ay pinaghahatian ng bawat isa. Ang pinakamahalaga, lahat ng tao roon ay naroon sa sariling kagustuhan, at wala silang mga armas dahil sila ay mga pasifista. Lumipas ang mga araw at unti-unting nasanay si Tali sa pamumuhay sa komunidad. Gumagamit siya ng mga manual na kagamitan para tumulong sa gawaing bukid, natikman ang maanghang na pagkain sa unang pagkakataon, at nakisali sa mga sayawan sa paligid ng apoy. Isang gabi, tinuruan siya ni David kung paano gamitin ang isang crossbow para sa pangangaso, at nag-enjoy silang magkasama. Kitang-kita na nagkaroon na ng damdamin ang dalawa para sa isa't isa. Maya-maya, bumalik ang isang miyembro ng The Smoke mula sa lugar ng mga orchids na may maraming sugat. Balisan niyang, sinabi na nandoon pa rin ang mga scout at mas malakas sila kaysa dati. Laking gulat ng buong kampo at napagtanto nilang sinusubukan ni Cable na burahin ang kanilang buong komunidad. Ilang araw ang lumipas, muling naglakad si Tali kasama si David. Alam niyang may kasunduan siya kay Cable, kaya't sinubukan niyang alamin ng mabuti ang tungkol kay David. Sinabi niya na narinig niya ang mga tsismis tungkol sa isang sandatang makakapuksa na ginagawa upang sirain ang lungsod. Natuwa si David sa narinig at dinala siya sa isang malayong lugar mula sa kampo. Hindi nagtagal, nakarating ang dalawa sa isang kubo kung saan naninirahan ang mga magulang ni David, sina Az at Maddie. Lumalabas na sila ay mga cosmetic surgeons na dati nagtatrabaho para sa gobyerno kasama si Gobernador Cable. Sa paglipas ng panahon, nagsimula silang magduda sa ilang mga pagsubok at nagsimulang imbestigahan ang mga ito. Sa huli, natuklasan nila na ang mga pisikal na pagbabago sa transformation ay isa lamang pantikip para sa mas malaking iskandalo. Binabago rin ng gobyerno ang utak ng mga tao, ginagawang mas mabagal at mas bobo ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng huwad na pakiramdam ng kaligayahan. Lahat ng ito ay ginawa upang mas madaling makontrol ng estado ang mga mamamayan. Ibinunyag din na ang mga taong nagtatrabaho para sa estado, tulad ng mga doktor, ay binigyan ng lunas upang makapag-isip ng malinaw habang nagtatrabaho. Ito ang dahilan kung bakit ang mga magulang ni David ay normal pa rin katulad ng mga tao. Nang matutunan nila ang mga kalupitan, tumakas sila mula sa lungsod at nagtungo sa kagubatang ito. Ipinahayag ng mag-asawa na matagal na silang naghahanap ng paraan upang muling likhain ang lunas. Nakagawa na sila ng pangunahing serum, ngunit kulang pa ito ng huling synthetic na sangkap na matatagpuan lamang sa lungsod. Sa wakas, nakita ni Tali ang katotohanan na tuluyang sumire sa kanyang ilusyon tungkol sa pagiging pretty. Kinagabihan, bumalik siya sa The Smoke at itinapon ang kanyang kwintas sa apoy. Sinubukan din niyang sabihin kay David na may mga nagawa siyang masamang bagay, ngunit hindi ito alintana ni David dahil para sa kanya, bago na si Tali. Sa init ng sandali, naghalikan ang dalawa, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, muling nabuhay ang tracker sa kwintas dahil sa apoy at agad na inalerto si Cable sa lokasyon ng The Smoke. Kinabukasan, nagkagulo na nang dumating ang mga malalaking sasakyang panghimpapawid mula sa lungsod at nagsimulang magpaputok. Bumaba ang mga scout mula sa mga sasakyan at nagsimulang hulihin ang lahat ng mga rebelde. Napakalakas nila at nakapture ang karamihan sa mga tagasunod ng The Smoke kabilang si Shay. Samantala, nakatakas sina Tali at David mula sa mga scout at nakahanap ng taguan malapit. Nakita ni Tali si Perez na tumutulong sa pag-aresto ng mga bilanggo. Nahuli rin sina Az at Maddie, at di nagtagal, dumating si Gobernador Cable sa kampo. Binyantaan niya ang kanyang mga dating kasamahan at hiniling na sabihin kung nasaan si David. Siyempre, tumanggi ang mga magulang ni David na ibigay ang kanilang anak, kaya't ipinakita ni Cable ang kanyang tunay na kasamaan. Iniutos niya kay Perez na patayin si Az upang magbigay ng babala sa iba. Takot na takot si David at sinubukang tumakbo upang pigilan si Perez, ngunit huli na, binali na ni Perez ang leeg ng matanda. Matapos ang pag-atake, hayagang pinuri ni Cable si Tali para sa kanyang trabaho bilang ahente ng lungsod. Nagulat ang mga miyembro ng The Smoke at napagtanto nilang nilinlang sila ni Tali.
Samantala, habang abala ang lahat, lihim na inilagay ni Maddie ang base serum sa bulsa ni David. Sunod, inanunsyo ni Cable na lahat ng mga nahuli ay sapilitang isa sa ilalim sa transformation. Ngunit sapat na para kay Tali, ginamit niya ang pagkakataon para tumakas kasama si David. Nang makarating sila sa isang kuweba, sinubukan ni Tali na makipag-usap kay David, ngunit galit siyang tinutukan ng kutsilyo. Inaakusahan siya ni David ng pagtataksil at ng pagkamatay ng kanyang ama. Humingi ng tawad si Tali para sa kanyang mga ginawa at ipinaliwanag na bago siya pumunta roon, wala siyang ideya na mabubuti ang mga The Smoke. Sinabi rin niya na kilala niya ang lungsod ng lubusan kaya makakatulong siya kay David na makarating doon. Dahil dito, nagpa siya ang dalawa na pansamantalang magtulungan at maglakbay patungo sa lungsod. Si Tali ay palihim na pumasok sa dormitoryo at tinipon ang mga estudyanteng dating malapit kay Shay. Ipinakilala niya sila kay David at ipinaliwanag na totoo ang The Smoke. Di nagtagal, isang grupo ng mga rebelde na kabataan ang sumulat ng The Smoke ay buhay sa kalangitan gamit ang kanilang mga hoverboard. Samantala, sina David at Tali ay palihim na pumasok sa gusali kung saan naroon ang opisina ni Gobernador Cable. Nakita nila ang isang nakasarang pinto na biglang binuksan mula sa loob ng isang pretty. Ngunit nagawa ni David na pabagsakin ito at nagamit ni Tali ang electronic ring nito. Habang tumutunog ang mga alarma, natagpuan ng dalawa ang bilangguan at ginamit ang singsing para palayain ang lahat. Ngunit wala si Shay, siya pala ay dinala na sa silid opera. Dali-dali sina David, Tali, at Maddie na tumakbo papunta sa silid opera, ngunit huli na, si Shay ay na-transform na bilang isang pretty. Lalo pang lumala ang kanilang sitwasyon nang dumating sina Cable at Perez kasama ang ilang scouts. Lubhang mas marami na sila at napilitang pumasok sa mga makina ng transformation ang grupo. Halos tapusin na ng gobernadora ang revolusyon ng tuluyan. Ngunit bago magsimulang gumalaw ang mga karayom, dumating ang helicopter ng The Smoke sa labas at pinaputukan ni Croy gamit ang kanyang flamethrower. Ang matinding init ay nagdulot ng pagkasira sa mga makina ng transformation, dahilan upang matigil ang operasyon. Nakawala ang trio habang napilitan sina Cable at Perez na tumakas palabas ng silid. Hinanap ni Maddie ang silid at sa wakas nakuha ang synthetic component para sa lunas. Gayunpaman, hindi pa sila nakakalayo nang ma-corner sila ni Perez sa bubungan. Bilang isang tunay na pacifist, sinubukan ni Tali na tapusin ang labanan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanyang matalik na kaibigan. Inalala niya ang ilan sa kanilang mga alaala na tila nagkaroon ng epekto kay Perez. Ngunit hindi pa rin nakakalimutan ni David ang ginawa ni Perez sa kanyang ama kaya't inatake niya ito, at nagkaroon ng matinding labanan. Napilitang gamitin ni Tali ang kanyang hoverboard para patumbahin si Perez, ngunit nagdulot ito ng pagtagilid ni Perez sa gilid ng bubungan at nahulog siya sa talon sa ibaba. Sa wakas, nakatakas ang grupo mula sa lungsod at nakarating sa mga abandonadong lugar sa gilid nito. Ngunit alam nilang kaunting oras na lamang bago sila matagpuan ng mga tauhan ni Cable. Samantala, ibinunyag ni Maddie na nagawa niyang isalba ang base serum at ang synthetic substance, ngunit kailangan pa ng oras upang lumikha ng lunas at subukan ito. Dito naisip ni Tali ang isang huling plano, voluntaryo siyang magpapasailalim sa transformation upang magamit ni Maddie ang lunas sa kanya. Nangako si Tali na hindi niya hahayaang ang pagiging pretty ang magpabago sa kanyang hanggaring magtaguyod ng katarungan. Lumipas ang panahon at sa huling eksena, isang pretty na si Tali ang pumasok sa kanyang perpektong kwarto sa lungsod. Ngunit habang nagtatapos ang pelikula, tumuon ang kamera sa kanyang palad, at makikita pa rin ang peklat mula sa kanyang pagkabata.